first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang tampo sa Pangulo si Police General Nicolas Torre III matapos siyang sibakin bilang hepe ng PNP. Pinabulaanan din niya ang mga haka-haka na uupo siya bilang direktor ng National Bureau of Investigation. Tumanggi rin siyang sagutin kung tatanggap ng posisyon lalo't wala naman anyang anunsyo. Ang plano niya sa ngayon sa live na pagtutok ni Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, humingi muna ng panahon si dating PNP Chief Nicolas Torre III para magnilay-nilay bago siya maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa biglaang pagsibak sa kanya sa pwesto. Pero mabilis niyang sabi, wala siyang tampo sa Pangulong Marcos. Matapos ang biglaang pagsibak sa kanya kahapon, sa Kamara, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila De Lima na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Ito malikot. As to the nagulat ka of your relief or you just want to get over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Ano pa ng tagline? Wala po kayo sama. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Do you think it was unfair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Torre kung kinausap siya ng Pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Executive privilege, pwede. Binura din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI Director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya rin sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement, kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. Vicky, nagpasalamat din si Torre sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya at nangakong tutulong sa bagong liderato ng PNP kung ito'y hihingin sa kanya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Inamin ngayon ni Interior Secretary John Vic Remulla na tinanong siya ng Pangulo kaugnay kay Police General Nicolas Torre bago ito sinibak. Sabi niya, hindi sila nagkasundo ni Torre sa rigodon sa PNP at inirekomenda umano niyang patibayin ang PNP bilang institusyon. May inalok din anya ang Pangulo na bagong posisyon kay Torre. Kung tungkol saan, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali, exclusive. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion.
Presidente at ni General Torre? It's actually me first. Okay. It was me first. And then it was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And of the previous administration. Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. And the president really wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And it's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. And I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Maging sa Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawa yan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Nilinaw din ni Secretary Remulla na bagamat may ilang naging emosyonal sa nangyari, walang demoralisasyon nagaganap sa kanilang hanay. Pinaalalahanan lang daw silang patuloy na gampanan ang tungkulin at bukod sa wala naman daw madedemote sa pwesto at walang mapaparusahan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin, ay nananatili pa rin daw profesional ang pambansang pulisya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ipapawalang bisa ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ginawang pagbalasa ni dating PNP Chief Nicolas Torre sa PNP na sinasabing dahilan kung bakit siya sinibak. May mga programa naman si Torre na itutuloy ni Nartates. Nakatutok si June Veneracion. Sa dating tanggapan ng sinibak na PNP Chief Nicolas Torre III, nag-uupisina na ngayon si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Dito niya hinarap ang media. Kasunod ito ng biglaang pagsibak kay Torre na nagugat sa balasahan sa PNP na ipinag-utos si Torre pero hindi raw aprobado ng NAPOLCOM. Kasama sa binalasa ni Torre si Nartates na mula sa pagiging number 2 man ng PNP ay ginawang area commander ng Western Mindanao. Matapos ang sibakan, ang Rigodon ay pinag-utos si Torre. Ipapawalang bisa sa ilalim ni Nartates
alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yun. Sabi ni Nartates, malinaw naman daw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan daw ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander. We will audit yung unit. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong spokesperson ng PNP, kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Sa panayam ng unang balita, sabi ni Nartates, nakatalaga ngayon si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Handa naman daw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre. Kinumpirma naman ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre, pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Sa ngayon ay isa pa ring 4-star general na pulis si Torre at sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Hanggat nasa serbisyo pa siya sa PNP, hindi maaring ma-promote bilang 4-star general si Nartates. Pinuna naman ng mga mambabatas kung bakit hindi nakadalo si Nartates sa briefing ng House Committee on Public Order and Safety kanina. Si Police Brigadier General Christopher de la Cruz ng Directorate for Plans ang kanyang ipinadala. Before the briefing would proceed, I noticed that all the heads of offices invited are present today. May I know why the head of the PNP is not present? I hope it will not establish a precedent of the Chief PNP not attending the invitations given by Congress. Before I came here, I went to his office and sought the guidance. And at that time, sir, still preoccupied with a lot of things being today his first day of office. Sabi ni General Tuanyo, nakalipat na rin si Nartates sa White House, ang official residence ng PNP chief matapos itong bakantehin ni Torre. Ipinatawag din daw ito sa Malacanang, kaya hindi nakadalo sa kamera. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa Quezon City ang lalaking nahulikam na tumangay sa isang nakaparadang scooter. Ikinanta siya ng kasabwat umanong taxi driver. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Bumaba mula sa isang taxi ang lalaking ito sa Luzon Avenue, sakop ng barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Pagkatapos ay naglakad papunta sa paradahan ng mga motorsiklo saka nagmasid-masid. Binalikan niya at sinakyan muli ang nag-aantabay na taxi bago muling bumaba at nilapitan ng isa sa mga nakaparadang scooter. Pagkatapos ay sinakyan ito at agad nang napaandar ng mabilis. Ang nangyari po ay sinira ko yung mismong ignition switch niya para ma-start lang ho niya. Agad na nag-report ang may-ari ng scooter sa Quezon City Police. Sa backtracking, natukoy ang kumpanya ng taxi na sinakyan ng suspect. Ang ginawa po ng istasyon natin ay nakipag-coordinate po sa mismong taxi operator at fortunately naman po, binigay ho ng taxi operator yung mismong nagmamaneho, yung taxi driver. Sa follow-up operation, unang natunto ng Quezon City Police ang taxing ginamit sa krimen. Nakaparada ito sa tabing kalsada habang tulog ang driver sa loob. At nang magising at tanungin, wala nang paliwanagan na nitong itinuro sa mga pulis kung nasaan ang scooter. Ang taxi driver po kasabwat ho kasi nung naitanong kung nasaan po nila nailagay yung motor, ay dali-dali po niyang itinuro kung saan talaga yung naidala yung motor. Pero itinanggi niyang kasabwat siya sa nakawan. Sabi nila, balikan. Arkilain daw nila ako papuntang Holy Spirit. Tapos po, nung nasa Holy Spirit na kami, hindi ko po alam kung anong ginagawa nila doon. Sabi nila may kukunin lang daw sila motor. Tapos maya-maya po, pagkaparada ko, bigla po silang may kinuha motor. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsulang kibo. Sunod na natunto ng QCPD ang isa pa sa mga suspect. Siya umano
ang nakasakay sa backseat ng taxi na hindi bumaba. Hindi pa ito nagbibigay ng pakayag. Fina-follow up naman ang ikatlong suspect. Unattended sir yung motor. So bali nadaanan po nitong grupo. At ang modus po nila stolen while unattended. So ang ginagawa po nila sir is may mga lookout sila. Tapos ang gagawin nung isa ibababa po. Pag wala nakita na clear yung lugar sir, ay kukunin po nila yung motor. Payo ng mga pulis sa mga may motorsiklo. Lagyan po natin ng alarming device. Or kaya po lagyan po natin ng lock at o kaya po ipark din po natin sa mga maliliwanag na daan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magkasa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno, una sa DPWH na naharap sa issue ng mga maanomalyang flood control projects. Pinapasilip din ng Pangulo ang pamumuhay ng mga mambabatas at iba pang halal na opisyal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sakop ang lahat ng ahensya ng gobyerno ng iniutos sa lifestyle check, kung saan inaasahang sisilipin kung tugma sa kinikita ng mga opisyal ang kanilang pamumuhay. Pero magsisimula ito sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Wala pang pakahayag si Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng bagong utos. Pero bago nito ay sinabi niyang siya mismo mangunguna para matukoy at mapanagot ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Iginit din niyang wala siyang kinalaman sa mga katiwaliang iniuugnay sa DPWH. Nangako naman makikipagtulungan sa lifestyle check ang mga kalihim ng Budget, Transportation, Information Communications Technology Departments, gayon din ang pinuno ng MMDA. Mga ahensya mismo ang inaasahan magsasagawa ng lifestyle check, pero nariyan din ang iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at ang BIR. Ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Itinanggi ng palasyo na palabas lang ang iniutos sa investigasyon. Hindi rin anya dapat gawing palusot ang ulat na ang pondo sa ilang proyektong binisita ng Pangulo ay hiningi ng DPWH kaya nasa National Expenditure Program o NEP at hindi isiningit lang ng Kongreso. Ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko. Hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Matapos sa mga opisyal ng gobyerno at mga kasabot na kontratista, ay sunod namang iimbestigahan ang mga mambabatas at iba pang halal na opisyal na maaaring sangkot sa anomalya. Suportado naman ito ni Senate President Chis Escudero. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Ibinebenta ng mas mura sa mga parokyano pero galing umano sa nakaw ang nabistong karneng baka mula Australia. Arestado ang 3 nasa likod niyan na pinaniniwala ang bumili lang sa sindikatong nagha-hijack umano ng frozen meat. Nakatutok si John Consulta. Pagkaabot ng bayad sa kausap ng kanilang undercover, pumasok ang NBI Organized and Transnational Crime Division sa target ng warehouse sa Quezon City. Huli sa akto habang nagbebenta ng 37 kahon ng imported na beef shacks na ginagawang bulalo ang 3 inarestong suspect. Ayon sa NBI, nag-match ang packaging at batch number ng mga nakumpiskang kahon sa nawawalang 24 na tonelada ng ninakaw na karne ng baka galing Australia matapos tangayin ng kinuwang trucking service. Nagkakahalaga ng 6 million pesos ang hinijack na imported na karne ng trucking company na kanilang nakilala online. Nung unang importation nila, okay, nakarating doon sa cold storage. Itong pangalawa, doon na, itinakbo na yung mga karne. Nakontak nila, sinabi na siraan daw. Nung chinek nila yung GPS, nakahinto doon sa isang lugar, nung pinuntahan nila, GPS na lang nandun. Nakasabit doon sa isang gate. Paniwala ng NBI, ang kanilang naaresto, bumili ng nakaw na imported beef mula sa sindikatong nasa likod ng pang-hijack ng frozen meat saka ipinasa sa kanilang mga parokyano sa mas mababang halaga. Hindi to simpleng nakaw lang. Ano talaga to? Parang sindikato. Tinututukan na talaga namin yan kasi nga marami na kaming complainants na ganun. Palaging galing sa pier, dinanakawan nila.
Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng 3 inaresto na naharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Tuloy-tuloy naman ang follow-up operation ng NBI laban sa grupo. Paalala ng NBI. Yung itransact nyo talaga, yung may mga physical talaga na establishment. Ang kinuha mong tracker, online mo lang nakilala, dapat i-double check mo rin. Dapat mayroon ka pa rin due diligence to check yung background ng tracking company na kinuha mo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan ng mga kapuso! Cruel summers are over and August ain't salty anymore because Taylor Swift just said yes sa engagement proposal ng kanyang boyfriend na si Travis Kelce. From a friendship bracelet to a diamond ring, balikan natin ang kanilang love story sa chika ni Nelson Canlas. The pop star finally found her endgame dahil Taylor Swift is officially engaged. As the lyric goes, today was a fairy tale para kay Taylor nang mag-propose ang kanyang American football player boyfriend na si Travis Kelce. Ginawa yan sa mala-enchanted garden na puno ng flowers. She once believed love would be black and white, but it's golden and burning red. Kaya Taylor said yes. Ain't no paper ring at best believe Taylor's ring finger is bejeweled dahil sa kanyang expensive looking diamond ring. In less than 24 hours, may 26 million likes na agad ang post with a caption, "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Ilang showbiz personalities ang bumati sa couple, kagaya na lang nina Sabrina Carpenter, Charlie Puth, pati na rin ang celebrity chef na si Gordon Ramsay at football team ni Travis na Kansas City Chiefs. Napansin din ng eagle-eyed fans ang pagiging supportive ex ni Taylor Lautner na nirepost din ang announcement ng engagement. Nagpaabot din ng pagbati si US President Donald Trump. Well, I wish him a lot of luck. I think he's a great player. I think he's a great guy, and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck. Saksi ang lahat sa love story ending ni Tay-Tay, lalong-lalo na ang kanyang fans na Swifties. 2023 nang magsimula ang So High School na sweetness moment ni na Taylor at Travis sa attempt ng football player na magbigay ng friendship bracelet with his number kay Taylor. Bago pa man ang engagement, down bad na talaga sina Taylor at Travis sa isa't isa. Sa football games ni Travis, si Taylor ang kanyang biggest cheerleader and ang role na yan ni Tay-Tay extended na to forever. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bubuksan ng PNP ang mga record nito para makatulong sa investigasyon ukol sa Duterte drug war. Bukod pa yan sa investigasyon na isinasagawa ng NAPOLCOM sa umunoy extrajudicial killings. Nakatutok si Chino Gaston. Bubuksan na raw ng Philippine National Police ang access sa mga police record tungkol sa madugong war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan, nararapat na buksan ang PNP records. Kahapon, sinabi ng Commission on Human Rights na may iniimbestigahan silang 400 na kaso ng extrajudicial killings o EJ case na inuugnay sa war on drugs. Pero wala raw inilalabas na record sa kanila ang ibang ahensya ng gobyerno, partikular ang PNP. The legal defense of the Philippine National Police is the Executive Order Number 2 and the list of exception. Executive Order Number 2 is the Freedom of Information order issued by then President Duterte, and there are list of exceptions which include police investigations as confidential. Sa ilalim ng Executive Order Number 2 ni Duterte, pwedeng tumanggi ang PNP na maglabas ng records ang PNP sa ibang investigative bodies ng gobyerno kapag makakaapekto ito sa mga investigasyon, makompromiso ang mga intelligence sources o maapektuhan ang paglilitis ng isang akusado. Would the National Police Commission have a position, if I may, Mr. Chair, on this alleged refusal of the PNP to provide documents on the basis of Executive Order Number 2? We had a talk with the previous leadership of the PNP. In fact, I was there alongside Representative De Lima. And the direction right now is to actually
provide access to investigative bodies because that should be the course of things. So hopefully with the new Chief PNP and of course with the National Police Commission who is currently investigating the EJ case, we will get somewhere. Sa opisyal na datos ng PNP, mahigit 6,000 ang mga namatay kaugnay ng mga anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Pero ayon sa ilang grupo, posibleng umabot daw ito sa mahigit 12,000. Bagaman hindi inaanunsyo, nagsasagawa ng sariling investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCOM tungkol sa mga EJK noong panahon ng Duterte administration. We need assurances from the Philippine National Police that they will provide full cooperation with the Commission on Human Rights in its fulfillment of its mandate. Could I hear from the Vice Chair of the National Police Commission their position on this matter? We're actually doing a targeted investigation on the EJ case, Mr. Chair. We have not announced it, but we are doing our homework. So it is ongoing. Noong 2023, sinabi ng CHR na handa itong makipagtulungan sa International Criminal Court sa tinatayang higit 12,000 na namatay kaugnay ng war on drugs. Muli ang binanggit ngayong araw ng CHR. Kasama sa mandate namin actually yun, pero it depends actually on the nature of the request, the cooperation being requested. Basta in accordance with our mandate. Pwede. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ipinasilip na ng MMDA ang disenyo ng mga cistern o yung imbaka ng tubig na planong ilagay sa ilalim ng UST at sa Camp Aguinaldo bilang pangontra sa baha. Pero nasa anong estado na ba sila ng pagpapaalam sa universidad? Nakatutok si Joseph Morong. Wala pang isang oras ang ulan sa Maynila noong Biyernes pero lubog na agad sa baha ang maraming kalsada sa Maynila. Ayon sa MMDA, gumana naman ang 3 pumping station sa Maynila pero di kinaya ang pinagsamang epekto ng high tide at ulan. Yung natural conveyance ng tubig doon sa area papunta po ng Manila Bay ay naharangan po ng mataas na tubig sa Manila Bay. Kaya ang balak ngayon ng MMDA magpagawa ng mga cistern ng imbakan ng tubig tulad ng sa BGC. Pinaplano yan sa hanggang 10 metrong lalim ng UST grounds sa Maynila kung saan maaari mag-imbak ng tubig na kayang pumuno sa 30 Olympic size na swimming pool. Sobra-sobra yan sa volume ng baha sa bahagi ng UST at Espanya. Sabi ng MMDA kung hindi naman tag-ulan, pwedeng parking nga ng cistern ng hanggang 400 sasakyan. Nakipag-usap na ngayong araw ang MMDA at Manila City Hall sa UST at naghihintay na lamang ng sagot ng University Board. Kami po yung magme-maintain at mag-ooperate noong catchment na yon to ensure na wala pong basura, hindi po pamamahayan ng lamok. At ganoon din po, dahil po ito ay heritage or conservation site, i-assure po namin ang UST na ibabalik po namin yung kanilang field. Kung hindi man sa dati ay sa mas maganda pong state. Tinatayang 5 mga cistern o imbakan ng mga tubig ang itatayo sa buong Metro Manila at posibleng mauna na ngayong taon yung cistern na itatayo sa may Camp Aguinaldo. Tubig na kasya sa lampas 12 Olympic-size swimming pool naman ang pwedeng iimbak sa cistern na ilalagay sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course. Doon naman padadaluyin ng tubig mula EDSA. Pagkatapos ng ulan ay saka naman ito ilalabas sa Makiling Creek. Magtatayo rin ng mga cistern sa Raha Sulaiman at Iwasang Bonifacio sa Maynila at Ninoy Aquino Wildlife Park sa Quezon City. Nakikita po namin sa ibang bansa, lalo na sa mga urban cities, na ito na po yung talagang pinapanlaban nila. Singapore, Hong Kong, Japan, rain catchment na po. Kung magsimula na ang mga proyektong ito, maaaring i-monitor ang status ng paggawa sa website na nasa inyong screen. Dito rin maaaring ma-monitor ang iba pang proyekto tulad ng mga ipinapatayong school building at iba pang infrastructure project. Lahat ng makikita nyo sa General Appropriations Act, nandoon yan. Hindi guni-guni yung nakalagay dapat sa General Appropriations Act natin.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinuna ng ilang senador ang kawalan pa rin ng naipapakulong na big-time smugglers. Sagot ng Agriculture Department, kapos ang kanilang kapangyarihan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula sa mga smuggled na bigas hanggang sa pinuslit na sibuyas. Hindi lang iilang beses na may nasabat ang mga otoridad. Pero puna ng ilang senador sa isang pagdinig kanina, wala namang smuggler na napaparusahan. Kung meron man, hindi naman big time. Kasi ngayon, under the Anti-Agri-Economic Sabotage Law, kahit yung broker, kahit yung consignee, kahit yung may-ari ng warehouse, lahat yan pwedeng masampahan ng non-bailable offense of economic sabotage. Sagot ng DA, kapos ang kanilang kapangyarihan. Meron kami 4 na kasuhan, but the reality is, ang pwede lang namin ikaso is quarantine law at food safety. Bigyan niyo ho kami ng enforcement power. Ako na magagaranti sa inyo, may makukulong. Natalakay rin sa pagdinig ang pagsadsad ng presyo ng palay ngayong anihan. Kaya raw dumadaing ang mga magsasaka na lugi sila. Kitang-kita na po yung very severe drop in palay price, and the result of that is talagang lugi-lugi po yung ating mga magsasaka. Presyo po ng palay, 8 pesos, 10 pesos versus the PSA production cost figure of 14.52 per kilo. Sino pong mabubuhay na magsasaka kung ganyan po ang takbo po ng presyo? Pero ayon sa grupong Federation of Free Farmers, magandang hakbang sana ang importation ban na iniutos ng Pangulo, pero huli na ito. Aminado naman ng DA sa mababang presyo ng palay. Isa aniya sa solusyon ang pagkakaroon ng drying facility para hindi magbenta ng basang palay ang mga magsasaka na mas mababa ang presyo. Maging ang DA, hindi raw makabili ng basang palay mula sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng drying facility. Pero may budget na raw sila para dito at kasalukuyan ng inaaksyonan. We were given 5 billion pesos in 2024 budget for fixing the warehouses namin para malagyan namin dryers and silo. Basically, by next year, mako-complete itong construction nito. So then we can, in selected areas, pwede nang bumili ang NFA ng wet. So, but we need a lot more. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. On fire sa dance floor si Glyza Di Castro, pero literally on fire din siya bilang Ashti Perena matapos mabawi ang brilyante ng apoy. At di lang hinangaan ng netizen ang transformation, tila nag-celebrate pa sila dahil mas naging exciting ang Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Athene Imperial. The end of ukay-ukay era na ni Ashti Perena. Nabawi na kasi niya ang brilyante ng apoy, kaya she's back to her OG fierce Hara look. Nagbubunyi ang netizen sa achievement na ito ni Perena na lubos namang ikinatuwa ni Glyza. Kasama nila akong nagdiriwang sa pagbawi ng brilyante ni Perena. Nakakataba ng puso na makita silang pinapanood nila mismo sa TV or sa live stream. And then, naririnig ko yung reaction nila, nakikita ko yung reaction nila. Para silang nanonood ng Miss Universe. Matapos sumakses sa pagbabalik ng brilyante, madadala na kaya niya si Tera sa Encantadia? Abangan nyo rin kung paano gagabayan ni Ashti ang kanyang hadiah at ang mga bagong tagapangalaga. Kumusta naman kaya ang off-cam relationship niya sa kinamumuhian ng karakter niyang si Perena na Minayave Warriors? Magkakasundo po kaming lahat. Si Bianca Manalo bilang Olgana, tinitimplahan ko pa ng kape. Tapos mahilig kami mag-share ng mga baon namin sa set. Mga kwentuhan namin na kapag nag-aantay kami during breaks kasi may mga action scenes din. So pinapalakas namin ang loob ng isa't isa. Glyza and JM. Bukod sa Encantadia, hanggang sa set ng Stars on the Floor, dala raw ni Glyza ang karakter niyang si Perena lalo't iba't ibang dance genres ang mga hamon every week. Sa competitive
Ashley, parang hindi nawala sa character ko na galingan palalo. Very blessed ako to have my partner si JM Revere kasi napakahusay talaga na mananayo ni JM and very passionate din. Outside showbiz naman, Glyza is gradually letting go of her property in Baler, Aurora na naging haven niya at kanyang pamilya during the height of the pandemic. Up for sale, may mga taong nag-i-inquire. Maganda na yung naging development ng property and masaya ako sa kung paano namin siya na-improve, and I think it's also time for other people to enjoy it and to invest in Baler. But her heart still belongs to Aurora Province. Kaya naman, ang reinvestment... Malapit lang siya sa Baler, sa beach. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Dahil pa rin sa masamang panahon, binaha at nagkaroon ng mga pagguho sa iba't ibang probinsya sa bansa. Nakatutok si Salima Refran. Guys, nag-misno lang ilog. Ito yung aming likod lang. Ito yung likod lang ng aming babuyan. Walang tigil ang ragasa ng kulay putik na baha sa barangay Haybanga sa Lobo, Batangas nitong Lunes ng hapon. Halos lamunin na rin ng tubig ang mga kalsada. Ang matinding pagbaha resulta ng pag-apaw ng ilog dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Purok 3 Tiwi sa Kapalonga, Camarines Norte. Sa Calayan, Cagayan, bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng pabugso-bugsong hangin. Nabalot naman ang putik at mga bato ang kalsadang ito sa bayan ng Uyugan sa Batanes matapos magka-mud flow. May mga nagbagsakan ding bato na humambalang sa kalsada sa bayan ng Mahataw. Halos ganito rin ang sitwasyon sa bahaging yan ng Dingalan, Aurora. Pansamantalang dinadaanan ang ilang kalsada dahil sa gumuhong putik at mga bato. May gumuho ring lupa sa bahaging ito ng Barlig Mountain Province. Sa Baybay City, Leyte naman, lumikas mula sa kanilang dorm ang daang-daang estudyante ng Visayas State University. Pinasok kasi ng baha ang kanilang paaralan kagabi. May mga dormitories po kasi ma'am na malapit sa bundok, tapos since malakas yung ulan, yung kumbaga yung collected water po is umabot na po doon sa tinutuluyan ng ating mga estudyante. Kaninang umaga ay nakabalik na sa dorm ang mga apektadong estudyante. Kinansela rin muna ang face-to-face classes ngayong araw. Binahari ng ilang bahagi ng Negros Occidental. May ilang barangay sa Kabangkalan City na abot bewang ang tubig at meron ding kinailangang ilikas gamit ang rescue boat. Sa bayan ng Ilog, stranded ang ilang motorista. Pansamantala ring isinara ang kalsadang ito sa Sipalay City dahil sa pagguho. Nagmistulang malawak na ilog naman ang paligid ng barangay Tapian sa Dato Odin Sensuat, Maguindanao del Norte. Binayo ng malakas na hangin ng barangay Poblasyon sa Matalam, Cotabato. Nilipad ang bubong at wasak ang dingding ng ilang bahay. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa iba't ibang panig ng bansa ay dulot ng low pressure area at habagat. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nasampulan ang mga sasakyan ng ilang tauhan ng DPWH sa operasyon kontra sa gabal sa kalsada ng MMDA at mga tauhan ng Manila City Hall. Nakatutok si Oscar Oida. Kasanggana ng MMDA ang Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB nang mag-operate sa mga sagabal sa kalsada sa Baseco Port area sa Maynila. We are very welcoming when it comes to mga collaboration with the LGU. It should start also from the local arena. Sa bungad pa lang ay may mga sagabal na sa bangketa. Pinagkukumpiska nila ang anumang gamit na kanilang madaanan, tulad ng mga upuan, mesa at iba pa. Tinikita naman ang mga sasakyang nakaparada ng alanganin, pati dambuhalang trailer truck na hatak. Yung mga naka-double park, yung mga truck, doon sila nagpapahinga, doon sila katwiran nila, wala daw pumapasok nag-ooperate, araw-araw no-operate na. Ilang beses na kami ng ganyan, lagi namin nuhuli. Ang bangketa, pinondohan po ito ng gobyerno para lakaran ng taong bayan. Ito po ay hindi maging extension ng garden, extension ng negosyo, or gawing parking slot. Maya-maya pa, mga sasakyan naman ng mga empleyado ng Department of Public Works and Highways ang nasampulan. Natikitan yung mga may driver, pero yung mga unattended, pinaghahatak.
Walang lusot din ang ilang motorsiklo na ginawa ng paradahan ang mga bangketa. Wala po kasi mga parkingan dyan po sa loob. Sa may residential area naman ng Baseco Compound, di rin nakaligtas ang iba pang mga sagabal sa bangketa, tulad ng repair shop na ito na umabot na sa kalsada ang kanilang talyer. Marami pang natikitan at nato sa lugar. Maging ang sasakyang ito na may plaka pa man ding 8. Tayong mga nasa gobyerno to set an example. So definitely bilang tayo ang nasa posisyon, bilang government, we are in public's eye. So there's accountability. Sa bahagi ng Chino Roces Avenue Extension na nasa Taguig, di pa rin naaalis ang police outpost na nasa mismong bangketa. Una lang sinabi ng Taguig Police na deactivated na ito at di na nila ginagamit. Pero walaan nila sila sa posisyon na ipag-iba ito dahil sa pagkakaalam nila ay pinahiram lang sa kanila ito ng barangay. Nariyan pa rin ang mga pumaparada ng alanganin, mapapribado o pampasaherong sasakyan. May mga nagkukumpuni sa bangketa at may nagkakarwa sa gilid ng kalsada. Pagtitiyak ng MMDA, patuloy raw nilang papasadahan ang lugar pero makakaigi raw sana. Oras na para tingnan natin talaga itong mga lugar na ito, kung mga negosyong ito ay they are suitable for these areas. Marami po tayo mga negosyo na kung saan hindi po natin na-foresee or na-forecast na pag ito ay nilagay natin dito, it will obstruct the sidewalk. Pag nilagay natin itong negosyong ito, wala naman tayo magiging working bay for mga talyer. For example, so we have to regulate these problems already. Patuloy naming sinisikap na makuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Taguig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Bago pa man lumaban sa Southeast Asia Video Festival for Children sa Thailand, nakakuha na ng parangal sa 5th Cinebata Awards ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko. At pasok din bilang finalist ang ilang Sparkle Kids dahil sa kanilang inspirational content. May report si Bernadette Reyes. Wagi ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko na tungkol sa halaga ng pakikinig at group effort ng magkakaibigan. And welcome to Squad Camp. Sa professional fiction age group 8 to 12 years old ng 5th Cinebata Awards. Ang tema ngayong taon, The Magic of Peace. Proud sa panalo ang isa sa cast members na si Cassie Legaspi. Lalo't ilalaban pa ang kanilang winning episode sa Southeast Asia Video Festival for Children na gaganapin sa Thailand sa Nobyembre. Super kilig po ako. And once again, I'm very, very proud of our team. And grabe no, medyo kinakabahan ako na, okay, let's go Team Philippines. Deserve natin to. Finalist naman ang Sparkle Kids na sina Jordan Lim, Aljon Banayra, Erica Laude at Jordan Baldonido para sa children video makers 12 years old and under dahil sa kanilang media content na nakaka-inspire sa mga kabataan. We're very grateful po because we got this opportunity. Ang matutunan po ng mga bata is to not have trouble. There's nothing, if pag may trouble ka, there's no peace. Maging lagi pong bati-bati po yung isa't isa po, wala pong nag-aaway. Panoorin po na yung mga educational. Kasi if you play too much games, your brain might feed bad stuff. Masaya naman ang anak TV ambassadors na sina Sofia Pablo at Allen Ansay na nakatulong sila sa pag-educate sa mga bata. Maging aware tayo kasi every time naman na may mga palabas, may naman dun, parang may sign naman kung para sa age nila yon. So, maging aware tayo lalo na sa social media kasi marami ngayon mga link na pinagbabawal, katulad ng Miss Elvira na magugulat ka na lang, mahakan or makakapanood ka ng mga bawal panoorin. Sana mas turuan na magsanay ulit sa mga larong larong pambansa ng Pilipinas, yung mga patentero. Kadalasan bibigyan ng iPod. Cinebata is giving you opportunity to express yourself but also to enjoy, to have fun, and then to realize that you have the talent given by God. Use it in the right way. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inireklamo ang 2 pulis ng pangmomolestya sa kasamahan nilang babae sa Marikina. Dinisarmahan at isinailalim na sila sa preventive custody. Nakatutok si Mark Salazar.
Gabi ng August 17 sa Marikina, naganapang umano'y panghahalay ng 2 pulis na lalaki sa kabarong pulis na babae. Magkakakilala silang 3 dahil iisa ang kanilang unit sa Marikina City Police Office. Allegedly, sinakay siya ng 2 kasama niya sa unit sa Marikina and nagpark sila sa isang area at nangyari yung alleged na pagmulis siya sa kanya. Allegedly, yun nga, hinawakan siya nung kasama niya na pulis sa maselan na part ng katawan niya. Doon sa loob mismo ng mobile. Ang nabasa ko doon sa ano niya at is only hinipuan siya. But as to the sexual act, hindi pa malinaw. Pagkailang araw, nagkalakas ng loob ang police woman na maghain ng reklamo. Mga sinabing sa kanya na sabi, atin lang ito. Then after that, yun. After several days, doon siguro na realize ng ating victim or complainant na she has to report. Inilipat na muna sa Eastern Police District ang patrol woman habang iniimbestigahan ang nangyari. Nakausap ko siya, okay naman, but yun nga, siyempre dahil doon sa nangyari, umiiyak at siyempre malungkot. Habang ang 2 inirereklamong pulis na may ranggong patrolman at staff sergeant naman ay nasa preventive custody ng Marikina Police at dinisarmahan na. Pinabulaanan umano ng 2 inirereklamo ang nangyari. Kaya babalikan ang kanilang movement noong August 17 para makita kung sino ang nagsisinungaling. We are doing now the proper investigation. We find na kailangan natin mag-file of course ng administrative and criminal charges, then we will do that. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na nasa silangan ng Luzon, pero isang panibagong LPA naman ang nabuo sa kanluran ng bansa. Huling namataan ng nasabing LPA sa layong 305 kilometers, kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nito maging bagyo sa mga susunod na oras, pero posible ring lumabas ng par bukas. Kung salab ng par ito maging bagyo, papangalanan itong Bagyong Jacinto. Ramdam na ang epekto ng trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng Luzon at hinahatak din ng LPA ang habagat na magdadala pa rin ng pag-ulan sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umaga bukas may pag-ulan na sa Palawan, Western Visayas at Negros Island Region. Pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng bansa kasama na rin ang Northern at Central Luzon. Iba pang probinsya ng Southern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxargen. May malalakas na ulan na posible pa rin magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan lalo na bandang hapon at gabi. Tinukoy ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang anya ay pumipili noon para ipanalo ang bidder sa mga flood control project ng DPWH. Batay anya yan sa sinabi sa kanya ng inireklamo niyang DPWH engineer. At nakatutok si Ian Cruz. Tumagilid na ang diking ito sa bahagi ng Pansipit River na sakop ng Lemery, Batangas. Bumitaw na kasi sa kinakabitang konkreto ang ikinabit na sheet pile. Peligroso tuloy ang bahagi ng dike na dinaraanan ng mga residente. Dati raw yung kinatatayuan ko ngayon ay kapantay nitong gilid ng dike, pero nga sa pagdaan ng Bagyong Christine, nangyari nga po nahati ito at humilig papunta sa Pansipit River itong dike. At napansin din natin na madalang yung mga bakal dito at may mga putol nga po kaya nung dumaan nga yung rumaragas ang tubig dito, bumitaw talaga yung dike. Sa kabilang pampang naman na may dike rin, bayan ng Taal na ang nakakasakop. Sabay lang umanong ginawa ang parehong dike, pero sira na ito bago pa humagupit ang Bagyong Christine no October 2024.
lumala lang ang sira dahil sa bagyo. Sa dami naman dumadaan dito, tsaka yung mga estudyante dito rin nadaan para po pumasok sa school na yun. Shortcut kasi na daan to. Minsan, maakyat sila, wala naman hagdanan. Basta tiyaga lang, basta akyat. Baka kako yung mga dumadaan to, yung mga aksidente. Kabilang ang mga flood control project sa Pansipit River sa mga iniimbestigahan ng first-time congressman ng unang distrito ng Batangas na si Leandro Legar de Leviste. Nagsisimula raw sa nilutong bidding ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanyang distrito. Ang sinabi sa akin ni DE ay sila ay nag-advertise ng mga projects for bidding. May mga contractors na bumibili ng mga documents, nag-uusap-usap daw sila para yung isa na na-identify ay manalo. At ang pumipili umano noon ng mananalo na sinabi umano sa kanya nang ipinaaresto niyang si DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ay yung pinalitan kong congressman. Pinalitan niya si dating swimming Olympian Eric Buhain na naupong congressman ng 1st District ng Batangas mula 2022. Sinisika pa naming kunin ang panig ni Buhain. Sabi ni Leviste, hindi lang flood control project, kundi pati ang ibang proyekto gaya ng kalsada at kahit ang mga reflective road markers gaya ng cat-eye ay sisiyasatin niya ang kalidad at halaga ng proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Iimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya ang may-ari ng isa sa mga kumpanyang naka-corner ng ilang flood control project ng gobyerno. Gustong malaman ng Customs kung lehitimo ang pagkaka-import ng mga ito at kung bayad ng tamang buwis. Nakatutok si John Consulta. Paiimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 luxury car ng mag-asawang Sara Diskaya at Pacifico Diskaya na minsang naitampok sa ngayon mga viral ng video. Ang mag-asawang Diskaya ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na isa sa 15 kumpanyang pinangananan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaka-corner ng 20% ng mga flood control projects sa bansa. Nais malaman ng Customs kung lehitimo ang pagpasok ng mga mamahaling imported na sasakyan o nabayaran ang tamang tax. Lalo't milyong-milyong piso ang halaga ng mga sasakyan ng mag-asawa na lumabas sa social media. Ang minimum doon, magkakaroon man ng seizure proceedings. Pero depende kasi sa level ng hindi pagbabayad yan. Titignan natin yan. Kasi kung pwedeng pagbayarin ng karagdagan tax, depende talaga sa makikita pa natin. Kadalasang gumagamit sila ng LOA o Letter of Authority kapag may i-inspectioning warehouse o commercial establishment. Pero dahil nasa bahay ang mga nasabing luxury vehicles, hindi ito uubra. Bahay po kasi yan. Ibang rules eh. May protection kasi yung tahanan base sa ating konstitusyon at sa mga batas. Although of course, yung posibilidad na gamitan lang din namin ng LOA, posible rin yun. Subalit mas maganda mag-ingat po rin ng BOC. Sinubukan namin kunin ang panig na mag-asawang Diskaya pero wala silang tugon sa aming text at tawag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Iniharap ni Senadora Riza Ontiveros sa Senado ang ilang dokumentong patunay umano na Chinese citizen ng isang mining executive na ayon sa immigration ay nameke umano ng pagka-Pilipino. Kabilang diyan ang tugmang fingerprints at mga litrato sa pasaporte ni Joseph C. at sa alien certificate ng isang Chinese. Nakatutok si Ravi Tima. Malinaw sa mga dokumentong ito, ayon kay Senador Riza Ontiveros, Chinese national at hindi Pilipino ang mining executive na si Joseph C. na inaresto ng Bureau of Immigration noong nakaraang linggo. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ng senadora ang kopya ng alien certificate of registration na isang Zhong Zhenchen na may alias na Joseph C. Makikita dito ang kanyang fingerprint. Ikinumpara raw ito ng Bureau of Immigration sa fingerprint ni Joseph C. sa kanyang Philippine passport. Kumpirmado yan. Hindi haka-haka. Hindi madadaya ng AI. At kahit hindi tayo mga fingerprints experts, hindi naman siguro madi-deny pag pinagtabi ang photo niya dito sa ACR at ng kanyang passport
na ang Chinese na si Chen Zhongzhen at ang di umanong Pilipino na si Joseph C. ay one and the same. Nakababahala ayon sa senadora na tulad ni Alice Go, tila nalusutan ng mga ahensya ng gobyerno para makakuha siya ng Philippine passport at magpakilalang Pilipino. Bukod sa naging honorary member siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary, honorary chairman din siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce. Bakit nakakabahala? Dahil ang organisasyong ito ay may malalim na ugnayan sa Communist Party of China at sa One Belt, One Road initiative nito. Sa photo na naka-flash ay ipinapakita ang isang online summit kung saan nandoon ang kanilang grupo. Ipinakita rin ng senadora ang isang online article sa China kung saan ifiniture ang isang Xi Jianzhong na ipinanganak sa Donghua Village sa Xinjiang City, Fujian Province sa China. Bagamat inanunsyo ng PCG na tinanggal na si Joseph C. bilang auxiliary ng PCG, nakababahala umanong paano siya nakapasok dito. Ito ay tahasang pag-atake at paglapastangan sa ating pambansang interes at seguridad. Pinaglalaruan na tayo ni Mr. Joseph C., a.k.a. Chen Zhongzhen, a.k.a. Xi Zhenzong. Dapat may managot. Ngayon, kailangan natin itanong, who is responsible for the registration of birth of Joseph C.? Nagsampa na ng resolusyon sa Senador Ontiveros para imbestigahan ng Senado ang kaso ni Joseph C. Nauna nang nanawagan ng kumpanya ni C na Global Ferro-Nickel Holdings na palayain ang kanilang chairman. Gate nila, valid umano ang Philippine passport ni C. Hindi siya sangkot sa kahit anong kriminal na aktibidad at malaki ang kontribusyon sa ekonomiya dahil sa mga buwis at regulatory fees na ibinayad nito sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Best effort para makapagbigay ng dekalidad na series sina David Licauca at Jillian Ward. At dahil first time nilang magsasama sa project nilang Never Say Die, kamusta kaya ang naging adjustments? Makichika kay Nelson Canlas. The pambansang Ginoo is back. This time, mapapasabak si David Licauca sa mga mas maaksyong eksena sa GMA Prime series na Never Say Die. Minimal adjustment lang ang needed sa acting dahil nakapag-guesting siya recently sa Beauty Empire kasama si Barbie Fortesa. Nakatulong din ang pagsali niya sa basketball tournament kamakailan para ready sa physical demands ng serye. Sabi ko kay Barbie, para lang ako nag-acting workshop with her as my acting coach that day dahil syempre alam naman natin na magaling si Barbie. Warm up, oo. Pagdating ng FIBA, sakat ng katawan ko. Pinaka-adjustment na siguro ang paninibago sa bagong makaka-eksena sa serye. Ang kasangga kasi niya sa Never Say Die, si Jillian Ward. It's always nice to work with a new actress na makakasama mo sa eksena kasi syempre wala lang, para lang matest mo rin yung pagiging actor mo. Diba? And I see that, Jillian is also passionate in acting. Excited ako na matuto from them. And ayun, parang bagong experience talaga po itong show na to for me. Si Jillian kaya, hindi naninibago sa maraming action scenes? Palaban ako for this show. Alam ko na lahat sila mga athlete po sila, talagang mga action stars sila. Ilang years na sila nag-action. Ako po first time ko, pero talaga bibigay ko po yung best ko. I will do everything. And actually po kahit rest days ko, nagjo-jog pa rin ako. Talagang nag-workout po ako para medyo mas malakas. Yan, muscle. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.